magpapasimula ng ating gawin tayo musikal. In 1 John 2:1, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo na isang tuloy. Kayo po manalangin. Diyos, Ama na Panginoon sa lahat, sa oras kong ito, Panginoon, kami po yung nagpupuli ng papasalamat, Lord God, sa biyaya, Panginoon, na pinagalood mo. Binigay mo, Panginoon, ang iyong kaya sa isang anak, Lord God, na si Jesus, upang sa kaligtasan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa blessing, Lord. Ang dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito ay linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, sa mga kasalanan na nagagawa namin at maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong harapan. Dalangin ko, Lord God, na ilid mo, Panginoon, ang mga taong gagamitin mo mula sa mga tatayo sa pulpito, Panginoon, sa media, Lord God, sa mangunguna ng pagpapaawit, sa mga tutugtog, mga ngaral na salita mo, Panginoon, at kayo din sa makikinig, Lord. Bigyan mo po ng karunungan, Panginoon, ang pastor namin, Lord, na may pangaral, Panginoon, ang salita mo, Lord God. Ilid mo rin po, Panginoon, ang mga gawain sa saan magtapon ng sulok ng mundo, Panginoon. Ikaw ang dakila, mapapurihan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At anumang gawa ng kaaway sa oras na ito, Panginoon, ay walang magsipo sa pangalan ni Jesus. Sa iyo ang kaparihan na pasalamat pagdakila. In Jesus' name I pray. Amen. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Isang magpapalang umaga po sa ating lahat. Nagkagulo tayong bigat at bumalakbakan sa ating Panginoon. Nais ko po munang basahin sa awit 75 verse 1 to 2. Ay isang awit ng pasasalamat at pagkilala sa katarungan ng Diyos. Nagpapahayag ito ng pagpupuri dahil sa kahangahangang mga gawa ng Diyos at ang kanyang pangako na magtatakda ng panahon para sa matuwid na paghatol. Amen? Amen po ba? Pwede po bago tayo umawit, tapos may sabi natin sabihin, thank you, Lord! Thank you, Lord! Atin pong awitin ng salamat-salamat. Bakit ako'y pinili mo din na
Dahil sa'yo naman, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Kaya at ang pag-ibig, kanan mo'y sasabihin.
Siya nga po, Panginoon, dakila ka, Panginoon, wala ka katulad, wala ka hihigit sa iyo, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng iyong katangian, sa iyong karunungan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kahabagan, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Pinupuli ka namin, dadakila ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat umaga, Panginoon, sa sariwang katapatan mo, Panginoon, nilalasan. Salamat sa sariwang biyaya. Salamat sa sariwang pag-ibig, Panginoon. Salamat sa lahat ng Diyos. Pagmuli, Panginoon, aming pinahayag ang aming pagpupuri, ang aming salamat. Pagkakapag ito, Panginoon, kayo naman po kung pangahayag sa ating Panginoon ay iyong kalakilahan as we come to your word, Lord. Patuloy kayo pumusap sa amin, patuloy kayo pangahayag, at tulutan yung tunay, Panginoon, sa pagtubay ng iyong Santong Espiritu. Mahayag, Panginoon, iyong kalakilahan. Patuloy sa amin ito, Panginoon, patuloy ng pagkamangha sa iyong kalakilahan. Patuloy ito magdulot sa amin, Panginoon, na panayong takot. Patuloy ito magdulot sa amin, Panginoon, pagkayo sa amin sa pagkakasala, Panginoon, sa pagkakawa Diyos, na panayong namin pinaglilingkuran. Salamat po, Diyos, at salamat din, Panginoon, hindi nyo kami tinipon sa lugar na ito upang sambahin ka lamang, Panginoon, pag itinawag ka rin kami upang kami may mga kabigatan, Panginoon, ay ilagak sa iyo ang aming mga kabigatan. Kami makasumpong, Panginoon, ang kapahingahan, ang kagaanan, Panginoon. Lord God, sa iyong biyaya, ay ito nakababatid sa bawat isa, sa bawat kalagayan, bawat isa, Panginoon. Tulutan niyo siya ng kapahingahan, tulutan niyo siya ng kagaanan, tulutan niyo siya ng kaginhawaan, Panginoon. At ikaw ang patuloy na matakila sa aming kalahit namin. Pinupuloy ka namin, pinakila, kung aming siyang dalangin, may mansalamat sa mga sa pangalan ng Diyos, sa amin. Mapagpalang araw po. Hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos mula sa Roma 8. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga nabubuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo,
mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawan, may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. Maraming salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Muli po, magandang umaga po. Pakibati po ang inyong mga katabi ng magandang umaga. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating temang Sin No More. Last 2 Sundays po, we tackled on Book of Romans. Nagmukhang series na po ito sa Book of Romans na sinimula natin sa Romans chapter 6. In Romans chapter 6, sige slide. In Romans chapter 6, ito po ang nakita natin nung last 2 Sundays. Sabi ni Pablo, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo po ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga po ang taong nakipag-isa na kay Kristo, ang taong nag-born again na, bagong nilalang na siya. New creation. Wala na yung kapangyarihan ng kasalanan sa Kanya. Dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya nasabi ni Jesus sa John chapter 8, if the Son sets you free, you are free indeed. Kung tayo ay pinalaya ni Kristo, tayo ay malaya na. Tanongin mo katabi mo, malaya ka na ba? Ito po ay si Pablo mismo nagsabi, kung sinong na kay Kristo, siya ay malaya na. Sapagkat pinalaya na tayo ng kapangyarihan ni Kristo. Pinalaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero last Sunday, narinig natin na si Pablo na isang super apostol, super Christian. Ako po kami nasa stated meeting. Ang topic po, ang verse na ginamit last kahapon ay nasa Acts chapter 7 o Acts chapter 8, nalimutan ko na po. Na kung saan si Pablo ay going to Roma, at this time ay kukulong po siya. Nawasak ang kanyang sinasakyang barko, pero nandun yung pananampalataya ni Pablo na makakarating sila sa Roma. Ganito po kalaki yung pananampalataya ni Pablo sa Diyos. Na kahit kung ano yung nangyari na sa kanya bago siya makarating ng Roma, alam niya makakarating siya ng Roma. Ganito kalaki yung pagtitiwala niya sa Diyos. Kaya nga super Christian siya. For the sake of the gospel, siya po ay nag-suffer. He preached about the holiness of God, the righteousness of God, and yet, last Sunday nakita natin na mayroong struggle si Paul. Sige, slide. In Romans 7:21 to 25, again, ito po ay
minensahe last Sunday, ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa ikubuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Look at His desire. Ang gusto niya ay ang kalooban ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa akin. Kay saklap ng aking kalagayan, sino magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Again, si Pablo po ay isang super Christian, super apostol, and yet, nakikita niya yung struggle sa kanyang katawan, yung sin. Gusto niyang gawin ang kalooban ni Lord, pero may bumabattle doon sa spiritual na desire niya, kundi ang kanyang flesh, ang kanyang laman. He is struggling with sin dahil hindi pa siya perfect. Dahil ang perfection po kung saan wala ng kasalanan, wala ng struggle sa kasalanan, sa langit po natin yan mararanasan. Kaya tanongin mo rin yung katabi mo, pupunta ka ba langit? Sa puso ni Pablo, ang desire niya ay gawin ang salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, pero kinukontra ito ng sinful nature na meron siya. Kaya nga po, in Galatians chapter 5, naglalaban ng flesh at spirit. Naglalaban ito within us. And of course, last Sunday, narinig po natin na the more na nakikita natin ang holiness ni Lord, the more na nakikita natin ang kasalanan natin sa harapan ng Diyos. Even the smallest sin na nagagawa natin, na-anguish na tayo, nakakonsensya tayo. Tingnan niyo po si Pablo, ito po yung experience niya. In 1 Corinthians 15 verse 9, sige slide, alam ko na yan. Ito po, sa 1 Corinthians 15 verse 9, ito po isinulat ni Pablo around 55 AD. In 55 AD, sinulat po niya ang unang Korinto, addressing sa mga taga-Korinto. At ang sabi po niya in verse 9, sabi po ni Pablo, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi na ako karapat-dapat tawaging isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ang ginamit na term mo sa Tagalog ay pinakahamak sa mga apostol. Pero sa ESV, ang ginamit po na term, nakalagay naman po dyan, for I am the least. I am the least, mamaya makita natin ang kaibahan niya sa ibang sulat niya. Pero ang ginamit dyan na term, I am the least. Siya ang pinakahamak sa mga apostol. Nakikita niya na hindi siya karapat-dapat dito sa task na ito. Hindi siya karapat-dapat sa ibinigay na trabaho sa kanya ng Diyos. Dahil siya ang pinakahamak. Nakikita niya yung kalakihan ng kasalanan niya in the eyes of God. Nakikita niya na hindi niya kapantay, hindi siya makakapantay marahil sa righteousness ng mga kasama niyang mga apostol. Kaya sinabi niya, I am the least. At ang katwiran niya, because in dati niyang buhay, he persecuted the church. Again, ang term na ginamit niya, I am the least. Pero look at Ephesians chapter 3, slide. Isinulat niya naman ito 5 years after niya isulat, ang sulat niya sa mga taga-Korinto. Ephesians chapter 3 verse 8. Again, 5 years after niya isulat ang kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sabi niya verse 8, Ephesians chapter 3, ako ang pinakahamak sa lahat ng pinili ng Diyos.
Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito, na ipangaral sa mga hindi na magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ng Diyos. Again, ito po ay 5 years after niya isulat ang sulat niya sa mga taga-Korinto. Look at ESV. Nung una sabi niya, I am the least. Ngayon sa ESV, to me, though I am the very least. Nung una, sabi niya, I am the least lang, pinakahamak lang ako. After 5 years, na-realize niya, ako ang pinakahamak. Mas pinakahamak. At hindi na lamang nilevel sa mga apostol, kundi sa lahat ng mga pinili ng Diyos. I am the very least of all the saints. Again, ito po ay 5 years after na isulat ang 5 years after niya isulat ang sulat niya sa mga taga-Korinto. Mas bumigat, mas nakita niya kabigatan ng kanyang kasalanan in the eyes of God dahil sa kabanalan ng Diyos. Then 2 to 3 years later, bago siya mamatay, slide, around 63 AD, bago siya mamatay, ang kanyang huling sulat, in 1 Timothy chapter 1 verse 15, noong una sabi niya, I am the least. Kalawa, after 5 years, I am the very least. 3 years after, in verse 15, totoo ang pahayag na ito. Ang dapat dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga kasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Sa ESV, this is the saying is trustworthy, deserving of full acceptance that Christ came to the world to save sinners, of whom I am the foremost. Hindi na lamang very least. Kumbaga siya na ang pinakamasama sa buong mundo. Hindi na lamang siya nakatingin sa mga apostol o sa mga iniligtas ng Diyos, kundi sa lahat ng makasalanan. Pinaka-worst na siya sa kanyang palagay in the eyes of God. Dahil habang lumalago siya sa pananampalataya, nakikita niya na malaki ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga, in Romans chapter 7, sabi niya, sinong makakapagligtas sa akin? Sino makakapagligtas sa akin sa kasalanan ito? And of course, in verse 25, sabi dyan ni Pablo, sige ba, Romans 25, Romans 7 verse 25, wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Wala pang ibang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus lang. Hindi ang ating mga gawa, hindi ang kung anong kaya natin gawin o ang effort na pagsunod natin sa Diyos, kung gaano tayo kasipag magsimba. Wala pong ibang makakapagligtas sa atin kundi si Kristo lang. Kaya sabi mo sa katabi mo, si Jesus lang ang salvation. Si Jesus lang po ang makapagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan, mula sa struggle natin sa araw-araw, at makapagdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Si Jesus lang. Kaya nung nakikita ni Pablo yung kalagayan ng kanyang sarili, i-question paano siya makakaligtas, sino makakaligtas sa kanya sa katawang nagdadala sa kanya sa kamatayan. At nakita niya, si Kristo lang ang kaligtasan. Na idinugtong ni Pablo in our text this morning, at ito po ang title ng message natin this morning, sige slide. In Romans chapter 8 verse 1, he added, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sino makapagligtas sa akin sa kasalanan ito? Walang iba, kundi si Kristo lang. Kaya nga sabi ni Pablo, wala nang
kahatulan o hindi na mahahatulan. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Wala na pong paghatol sa kasalanan kung nakipag-isa na po tayo kay Kristo. Kaya muli, tanongin mo yung katabi mo, nakipag-isa ka na ba kay Kristo? Dahil kung hindi pa tayo nakipag-isa kay Kristo, wala pa tayong relationship kay Lord, hindi pa tayo nagsasubmit sa Kanya, hindi natin sinasampalatayanan si Jesus, parurusahan pa rin tayo sa kasalanan, sa dagat-dagatang apoy. Pero for those who are in Christ Jesus, there is therefore now no condemnation. Wala na pong pagpaparusa sa kasalanan. Now, tatlong question pong sasagutin natin this morning. And question number 1, point number 1, paano nangyari na wala ng paghatol? Unang tanong, bakit? Dapat pala bakit? Paano nangyari na wala ng paghatol? Again, sabi ni Pablo in verse 1, kaya nga wala nang paghatol, wala nang hatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. And the question is, why? Bakit wala na? Paano wala nang paghatol? Anong nangyari? Sinabi ko po 3 puntos, pero bawat puntos po may 3 puntos. Point number 1, subpoint. Ito pong unang sagot, dahil sa Diyos Espiritu Santo. Look at verse 2. In Romans chapter 8 verse 2. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Bakit wala nang kahatulan? Bakit hindi na tayo kukondem sa ating mga kasalanan? Dahil sa banal na Espiritu. Because of the Holy Spirit. Again, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay. Through the power of the Holy Spirit, nang tayo na ipag-isa na kay Kristo, pinalaya tayo. Pinalaya ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. According to Paul, kaya hindi na tayo hatulan dahil sa banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay buhay sa atin. Siya ang nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, ang banal na Espiritu ang selyo natin. We are sealed by the Holy Spirit. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin ito, hanggang sa dumating si Lord, tayo ay ligtas. We are secured. Dahil sadyado tayo ng banal na Espiritu. Dahil nasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nanahan sa atin ang Holy Spirit. Kaya ito pong unang sagot sa tanong, bakit wala nang kahatulan? Wala nang pagpaparusa para sa mga nakay Kristo. Because of the Holy Spirit. Pinalaya na tayo ng banal na Espiritu. We are sealed by the Holy Spirit. Kaya again, dahil sa banal na Espiritu, wala na tayong kaparusahan. Wala nang pagpaparusa para sa mga nakay Kristo. Second answer, dahil sa Diyos Ama. Look at verse 3. In verse 3, letter A, sabi mo dito, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak. Noong una, first answer na binigay dito ni Pablo ay dahil sa Holy Spirit, ngayon dahil naman sa Diyos Ama. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Alam ng Diyos iyan.
incapable tayo, di natin kaya mabot ang kanyang righteousness. We all fall short. Hirap mag-English. Basta fall short tayo sa glory ni Lord. Alam ni Lord na hindi natin kaya. Kaya nung ginawa ng Diyos sa verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Kahit sumunod tayo sa salita ng Diyos, mamuhay tayo sa 10 Commandments araw-araw. Remember nung sabi ni James, magkamali lang tayo sa isang utos, nalabag na natin ang lahat ng kautusan. Kaya nga pong salvation na hindi through the law of God o hindi through the commandments ng Old Testament. Kasi sa Old Testament, 613 ang kailangan natin gawin para maligtas. Pero hindi po doon ang paraan ng kaligtasan. It is all by faith from the beginning. Dahil magkamali na tayo sa isang utos na nasira na natin ang buong 613 na kautusan. At alam ito ng Diyos. Ginawa ng Diyos hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. At anong ginawa niya? Isinugo niya ang kanyang anak. Na maglilid sa atin sa pangatlong subpoint. Pangatlong subpoint, dahil sa anak ng Diyos. Wala nang kahatulan dahil sa Holy Spirit. Wala nang kahatulan dahil sa ginawa ng Diyos Ama. Wala nang kahatulan dahil sa anak ng Diyos. Again, in verse 3, isinugo niya, letter B, verse 3, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Hinatulan na ni Jesus, tinapos na ni Jesus yung kasalanang umaalipin sa atin. Si Jesus na ang tumapos ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Jesus, hindi na po tayo hatulan sa ating mga kasalanan dahil tinapos na niya ito sa krus ng Kalbaryo. Pinagbayaran na ni Jesus ito sa krus. Jesus sets us free nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala nang pagpaparusa sa ating dahil sa ating mga kasalanan. Jesus suffered, naghirap siya sa krus. He suffered like hell sa krus. Dahil binusdo ng galit ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Yung galit na yun na dapat tayo yung magdarana sa impyerno. Pero ibinuhos na kay Jesus. Kaya po, kung sasampalataya tayo sa Panginoong Yesus, tayo maliligtas doon sa kaparusahan, doon sa galit ng Diyos sa impyerno. Kaya we have to believe in the Lord Jesus Christ. Believe and you will be saved. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. Kaya dito po sa first point natin, ito ang rason kung bakit hindi na tayo hatulan. Because of the Holy Trinity. Dahil sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi na tayo hatulan ng Diyos dahil ang banal na Diyos, ang Holy Trinity mismo, ang nagpalaya sa atin mula sa kasalanan. Mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Mula sa pag-aalipin sa atin ng kasalanan. Ito ay gawa ng Diyos, kinilos ng Diyos, ipinahayag sa atin ng Diyos. Again, pinalaya na tayo kaya wala ng condemnation. At yun po ay dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin. And again, ito po ay hindi dahil sa sarili nating gawa, hindi dahil sa faithful tayo sa 10 Commandments, sino faithful dito sa 10 Commandments. Taas ang kamay. Walang gusto magtaas ang kamay. Kahit maging faithful pa tayo sa 10 Commandments, kahit sabihin na natin na tayo ang faithful na nag-o-observe ng law, alam niyo po matindi pag in-observe natin ang bawat utos sa
Old Testament, bawal ka kumain ng baboy, bawal ka kumain ng dugo, bawal ang adobong baboy. Adobong baboy. Dinugo ang baboy. Kaya hindi po natin kaya iligtas ang ating mga sarili. Not by our works. Sabi sa Isaiah, ang ating mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa Diyos. Hindi tayo maliligtas ng ating sariling gawa. Lumaya po tayo, napawalang sala tayo dahil sa Diyos. Dahil sa ginawa ng Diyos sa atin. Itong pagpapalaya sa atin ng kasalanan ay gawa ng Diyos lamang. Kaya nga sabi ng Bible, not our might, not by our power, but by the Spirit of God. Ginawa ng Diyos Ama, ginawa ng Diyos Anak, ginawa ng banal na Espiritu, ng Diyos Espiritu Santo. Not our own works, but the works of God Himself. Kaya again, let us believe by faith dun sa finished work ni Christ. Sampalatayanan po natin yung ginawa ni Kristo para sa atin. By faith, sampalatayanan natin yun dahil by faith lamang tayo maliligtas. If we believe in the Lord Jesus Christ. Dahil pagdating natin sa harapan ng Diyos, ang ika-count ni Lord, pagka dumating tayo doon, ay kung may Kristo ba tayo o wala. If Christ lives in us. Then yung mga good works natin, be-bless na lang yan ni Lord pagdating sa langit. Pero makadala sa atin sa langit, na magpapapasok sa atin sa langit ay si Jesus. Kaya believe in the Lord Jesus Christ. Sa Kanyang ginawa. Again, hindi na po tayo parurusahan dahil pinalaya na tayo ng Diyos. Ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Now, let's go po sa pangalawang question. Slide. Pangalawang question, bakit ginawa ito ng Diyos? Bakit niya tayo pinalaya? Of course, we know, for God so loved the world, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero niligtas lamang bang tayo? Pinalaya lang ba tayo sa kasalanan para maligtas lang? Dahil kung para maligtas lang, dapat simula ng sumampalataya tayo kay Jesus, kinuha na agad tayo ni Lord. Pero bakit ito ginawa ni Lord? Bakit niya tayo iniligtas? And again, sabi ko po, bawat puntos po natin may pitong sub-point. Pero mabilis lang naman po ito. Sub-point number 1, for point number 2, bakit ginawa ito ng Diyos? Letter A, para may sa pamuhay natin ang salita ng Diyos. Look at verse 4. Again, pinalaya tayo ng Diyos, ng Holy Trinity. Bakit ito ginawa ni Lord? Look at verse 4. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Take note po, hindi po tayo, again, hindi tayo maliligtas dahil sa pagsunod natin sa kautusan o sa paggawa natin ng mabuti, not by our own works. Hindi po tayo maliligtas sa effort natin. Hindi po tayo maliligtas sa good works. Kaya again, sabi ni Isaiah, isulat nyo na lamang po, Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6, babasahin ko po, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Again, Isaiah 64 verse 6. Nalalantala tayong lahat gaya ng dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan.
In the eyes of God, yung mabuting gawa natin ay marunong basahan lamang. Kaya again, kahit anong effort natin sa pagsunod sa Old Testament, sa 10 utos ng Diyos, hindi natin mapiplace si Lord. Hindi tayo maliligtas ni Lord. Kahit religiously, perfectly natin ino-obey ang 10 Commandments, maruming basahan tayo sa harapan ng Diyos. Ito po yung purpose ng pagpapalaya sa atin ni Lord. Sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, pinalaya tayo sa ating mga kasalanan. Para ano po? Para makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay ayon sa katwiran ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, through Peter, be holy for I am holy. Mamuhay ng banal pagkat siya ay banal. Iniligtas po tayo ng Diyos, kaya we have to live holy sa lahat ng oras. At paano po natin gagawin yun? By observing the law. Doon na po pumasok yung sa lahat ng naligtas ay iniligtas na ng Diyos, kaya we have to do good works. Hindi po tayo naligtas hindi po tayo gagawa ng mabuti para maligtas. Hindi po. Naligtas na tayo, kaya gagawa tayo ng mabuti. I think parang 2 o 3 anniversary natin, do good ang tema natin. Kay Gilson nagpa-English, do good, tapos do more. Tama po, mas 2 o 3. Do good, do more. Shine more. More and more. So yun po yung trabaho natin bilang mga naligtas na ang mamuhay ng banal in the eyes of God. Paano po natin gagawin yun? By observing the law. Hindi na natin lalakaran yung 10 Commandments para maligtas, kundi lalakaran natin yung 10 Commandments kasi yun yung pamantayan ng righteousness ni Lord. Yung pamantayan ng righteousness niya. Yun yung magiging standard natin as we walk in our Christian life. Yung 10 Commandments. And even the whole Word of God. Ang salita ng Diyos. Again, ang salita ng Diyos, isa sa pamuhay natin dahil tayo ay naligtas na. Pinalaya na mula sa kasalanan. Pinalaya na ng Diyos. Pinalaya na ng Holy Trinity. Again, we are saved, so we have to live holy. Second subpoint po, para nagisin natin ang kalooban ng Espiritu Santo. Look at verse 5. In verse 5 po, sabi dito ni Pablo, in verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na nakakukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. May 2 taong binabanggit dito si Pablo. Ang unang taong binabanggit niya, ang taong namumuhay sa hilig ng laman ay ang taong namumuhay ukol sa laman. Ang taong namumuhay sa hilig ng laman ay makamundo ang nais niya. Ang taong namumuhay sa laman, ang mga bagay sa mundong ito na natutulak sa pagkakasala ang nais niyang gawin. At masaya siyang ginagawa ito. Na para bang walang parusa, na para bang walang Diyos na nakakakita. Ngunit, sa pangalawang taong binanggit ni Pablo, in verse 5, ngunit ang namumuhay sa Espiritu Santo, ang lahat ng desire niya, ang lahat ng nais niya ay ang mga spiritual na bagay. Again, sabi ni Pablo, ngunit ang namumuhay sa Espiritu ay nagpapahalaga
sa mga bagay na spiritual. Ang taong namumuhay sa Espiritu Santo, ang desire niya ay ang spiritual na bagay, ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ang mga makalangit na bagay. Kaya nga sa mga taga-Colossae, sabi ni Pablo, set your eyes, set your hearts on things above. Set your eyes on things above, kung saan nakaupo si Kristo. Makalangit na bagay ang tignan ninyo. Dahil ang taong namumuhay sa banal na Espiritu ay dapat, ang desire niya ay ang kalooban ng banal na Espiritu. Bakit po? Look at verse 6. Ito ang dahilan. Verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman. Again, ito po ay para doon sa unang taong binanggit ni Pablo. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Para sa taong namumuhay sa hilig ng laman, na ang gusto niya lamang sa gawin sa kanyang buhay ay ang makamundong bagay na nagtutulak sa pagkakasala, ang kahantungan niya ay kamatayan. At hindi lamang ito kamatayan na ililibing na sa lupa, kundi ito ay pagpaparusa sa impyerno. Ngunit, para sa ikalawang taong binanggit ni Pablo, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Para naman doon sa tao, ang desire ay ang kalooban ng banal na Espiritu. Sabi ni Pablo, ang marireceive niya, ang kanyang matatanggap ay buhay at kapayapaan. Meron siyang buhay na walang hanggan, meron siyang kapayapaan mula sa Diyos. Kaya ang question, ano ang desire natin sa araw-araw? Ang hilig ba ng laman o ang hilig o ang desire ng banal na Espiritu? Ano ang dinidesire natin sa araw-araw? Ang flesh ba natin ng Spirit? Ng Holy Spirit. Again, sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, hindi pwedeng magsama ang dalawang ito. Ang flesh at ang Spirit. Naglalaban ito sa atin. Again, hindi pa tayo perfect. Maaari tayong magkasala. Pero nilalabanan ba natin ang flesh to gain the Spirit? Mas dinidesire ba natin sa araw-araw ang kalooban, ang nais ng banal na Espiritu? Look at 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. First John chapter 2, verse 15 to 17. Ito po ay utos ni John para sa kanyang sinulatan. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Again, ito ay utos para sa mga mananampalataya. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Again, ang umiibig sa sanlibutan, ang umiibig sa mga bagay na nasa sanlibutan, ang umiibig sa mga bagay na magtutulak sa atin sa pagkakasala, ay hindi umiibig sa Ama. Bakit daw po? Verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan ay ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, ay hindi nagagaling sa Diyos.
Verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan nito. Again, darating ang time na mawawala ang lahat ito, wawasakin ng lahat ng ito sa muling pagbabalik ni Lord. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa pagbabalik ni Lord, wawasakin ang mundong ito, sisirain ang lahat ng sanhi ng kasalanan, papalitan ng bagong langit at bagong lupa, at ang lahat ng umibig na muhay sa mundo, sa pagnanasa ng mundong ito ay mamamatay. Parurusahan sa impyerno. Ngunit para sa lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya ang tanong, anong desire natin sa araw-araw? Saan tayo namumuhay? Sa hilig ng laman o sa kalooban ng banal na Espiritu? Again, pinalaya na po tayo ng Diyos dahil ang purpose po ay para naisin natin ang kalooban ng banal na Espiritu. I-desire natin ang nais ng Holy Spirit sa atin sa araw-araw. Ito po ang layunin, ito po ang nais ng Diyos for us to live according to the Holy Spirit. The question is, ito po ba ay dinidesire natin sa araw-araw? Huling sub-point po, sa point number 2, answering the question, bakit ginawa ito ng Diyos? Bakit tayo pinalaya ng Diyos? Bakit wala nang kahatulan para sa ating mga kasalanan? Bakit tayo pinalaya ng Diyos? Bakit ito ginawa? Point number 3, para bigyang luwalhati ang Diyos. Look at verse 7 and verse 8. Kaya nga, kapag itinuon o tinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa hilig na laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito ginagawa. At ang verse 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sa ESV, ang ginamit ng term dito, those who are in flesh cannot please God. Ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi niya maluluwalhati ang Diyos. Hindi siya kalulugdan ng Diyos dahil kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan. Lahat ng namumuhay sa laman ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Hindi niya maaaring maluwalhati ang Diyos. Kaya ito yung purpose kung bakit tayo pinalaya ni Lord sa kasalanan. Para maluwalhati natin siya araw-araw sa ating mga buhay. To give glory to Him. Para kalugdan niya tayo sa ating mga ginagawa. Kaya sabi ni Father 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ito yung purpose natin. Bakit tayo niligtas ng Diyos, pinalaya sa kasalanan, para luwalhati ang Diyos sa araw-araw nating mga buhay. Nang sabi ni Pablo, kahit kumain ka lamang, kahit uminom ka lang ng tubig, dapat nagbibigay luwalhati kay Lord. At same din ang sinabi sa mga taga-Colossae, Colossians chapter 3 verse 17. Ito po, hindi na lamang patungo sa pagkain at pag-inom, sabi dito, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin. Hindi na lamang about actions, but even in our words o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Hindi na lamang about actions, but even in our words, dapat nagbibigay luwalhati sa Diyos. Again, ito pong purpose natin kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo pinalaya ng Diyos sa kasalanan, bakit tayo binigyan ng bagong buhay. To bring glory to God.
para luwalhatiin natin si Lord sa araw-araw ng ating mga buhay. Whether kumain man tayo, uminom tayo, o naman ang ating sinasabi, dapat nagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya ang question is, naluluwalhati ba si Lord sa ginagawa natin araw-araw? Nabibigyan ba natin ng parangal si Lord sa araw-araw nating buhay? Again, ito po ang sagot sa point number 2. Bakit tayo pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan? Una, para isa pamuhay ang salita ng Diyos, mamuhay ayon sa banal na Espiritu, at mabigyang luwalhati si Lord. And point number 3, sabi ko po, mabilis lang po, di ba? Point number 3, question number 3, ano ang dapat nating gawin? Ano ba dapat ang response natin? And of course, nilabas na dyan, the very answer is, mamuhay ayon sa Espiritu Santo. Sabi mo sa katabi mo, live according to the Holy Spirit. According to the Holy Spirit. Ito po ang sagot na dapat natin gawin, mamuhay ayon sa Espiritu Santo. And of course, 3 puntos po ulit, 3 points. Bakit kailangan natin mamuhay ayon sa Espiritu Santo? Point number 1, dahil namumuhay sa atin ang Espiritu Santo. Namumuhay sa atin ng Holy Spirit. Look at verse 9. Sa verse 9 ng ating text, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao yun. Ang Holy Spirit po ay namumuhay sa atin. Namumuhay sa ating buhay ang banal na Espiritu. Kaya remember na sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, in 1 Corinthians 3, verse 16 to 17. Tignan niyo po, in 1 Corinthians 3, verse 16 to 17, in verse 16 ng 1 Corinthians chapter 3, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Kaya kahit saan po tayo mag-gather, kahit saan tayo mag-worship, kahit hindi dito sa loob ng church na ito, kahit Bible study sa bawat bahay, may worship na nagaganap doon. Dahil templo, ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Nasa atin ang worship. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, di ba? Offer your lives as a living sacrifice. As an act of worship. Dahil nasa atin, tayo ay templo ng banal na Espiritu. Ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Kaya dapat po namumuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. Lumalakad tayo sa kalooban ng banal na Espiritu. Dahil namumuhay sa atin ang Holy Spirit. Hindi na dapat tayo lumalakad sa makamundong bagay na nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Kundi namumuhay sa desire ng banal na Espiritu. Kaya ganyan sabi mo sa katabi mo, i-desire mo ang Holy Spirit. Again, bakit tayo lalakad mumuhay sa Espiritu Santo? Dahil templo ito ng banal na Espiritu. Second sub-point, mamuhay ayon sa Espiritu Santo dahil namumuhay sa atin si Kristo.
Again, in verse 9 pa rin, yung last part ko, letter C, verse 9, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Verse 10, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat ituturing kayong matuwid ng Diyos. Itong pangalawang dahilan kung bakit tayo mamumuhay sa banal ng Espiritu. Dahil nananahan sa atin, hindi lamang ang Holy Spirit, hindi si Jesus. Kaya sabi ni Pablo, no longer I, but Christ lives in me. Si Kristo na yung namumuhay sa akin. Si Jesus na yung may control ng buhay ko. Siya ang Diyos, Panginoon ng aking buhay. Kaya lalakad ako sa banal na Espiritu, I will live according to the Holy Spirit because Christ lives in me. And again, dito po sa sinabi ni Pablo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Dito may kita natin ang justification, ang pagpapawalang sala sa atin ng Diyos. Itinuring tayong matuwid because of the Lord Jesus Christ. Kaya babalikan na natin yung kanina, hindi tayo maliligtas by our own good works, kundi sa pamamagitan lamang ng gawa ni Jesus. Si Jesus po ang dahilan kung bakit tayo napawalang sala sa harapan ng Diyos. Hindi na po tayo parurusahan because we have been justified in the Lord Jesus Christ. Pinawalang sala na po tayo through the Lord Jesus Christ. Kaya po tayo na born again. Na-born again na tayo, bagong nilalang na tayo, hindi na tayo parurusahan sa kasalanan. Kaya, live according to the Holy Spirit. Mamuhay ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Again, ito po pangalawang tugon o pangalawang sagot. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu Santo because the Lord Jesus Christ lives in us. And lastly po, last point, mamuhay ayon sa Espiritu dahil may buhay na wala hanggan. Look at verse 11. Tingnan niyo po yung promise ng Lord. Ito ay pangako ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung namumuhay sa atin ang Holy Spirit, na siyang bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. At ito po ay promise ng Lord. Na kung namumuhay sa atin ang banal na Espiritu, the Holy Spirit lives in us, bubuhayin tayo ng banal na Espiritu when we die. Ang Holy Spirit ang bubuhay sa atin upang dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. At ito po yung pangako ni Lord. May buhay na walang hanggan sa mga taong may banal na Espiritu. Sa mga taong namumuhay ng Holy Spirit. Of course, again, to our faith in the Lord Jesus Christ. Ito po ay isang promise ng Lord sa atin. The Holy Spirit will raise us from the dead after we die in this body, bringing us to the presence of Christ for eternity. Bubuhayin po tayo muli ng Holy Spirit. May langit na nag-aabang sa atin dahil bubuhayin tayo ng banal na Espiritu. Kaya anong response natin? Live according to the Holy Spirit. Ito po yung
conclusion ng point number 3. Ito ang sinasabi ng point number 3. Anong dapat natin gawin? Mamuhay ayon sa banal na Espiritu. I will end. Hindi na po tayo hahatulan ng Diyos if nakipag-isa na tayo kay Kristo. Again, there is no now condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi na tayo hatulan ng Diyos. Hindi na hatulan ng Diyos ang lahat na makipag-isa na kay Kristo. Dahil binayaran na po ni Kristo, binayaran na ni Jesus ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Napawalang sala tayo sa harapan ng Diyos, pinalaya tayo sa ating mga kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, sa pag-aalipin sa atin ito. Namumuhay sa atin ang banal na Espiritu. Kaya ang response natin, dapat mamuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. According sa kalooban, nais ng Holy Spirit sa atin sa araw-araw. Again, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, live according to the Holy Spirit. God bless po sa lahat. Tayo pinuna namin. Holy Father, Lord, we thank you, Panginoon, for giving us the Holy Spirit, O God. Pagkat siyang may dahilan kung bakit namin nakilala ang Panginoong Jesus. Siya ang nagbago ng aming mga puso, ng aming mga isip. Siya ang bumuhay sa aming makasalanang katawan. Dahil kami patay sa kasalanan, siya ang may dahilan kung bakit kami na-born again. At through the Lord Holy Spirit, kami sumampalataya sa Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa ginawa ng banal na Espiritu sa amin, O God. Holy Spirit, we ask you, Lord, na tulungan mo po kami mamuhay sa iyo according sa iyong nais sa araw-araw. Help us to live according to your will, according to your word, according sa mga nais mo sa amin, O God. And help us not to walk according to the flesh, pagkat hindi po ito ang inyong nais. Lord, Holy Spirit, Lord, we ask you na lakalan namin ang iyong kalooban as your fruit grows in us, O God. Your fruit, O Lord. Kaya niyo po, Panginoon, ang parangalan ka po namin sa lahat ng aming ginagawa, O God. We thank you for setting us free, O God, from our sins, for giving us hope, for giving us eternal life, O God. At kayo po ang naging selyo namin, O God, upang hindi mawala ang kaligtasan meron kami, upang hindi kami mapahamak hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Yung Holy Spirit, as we walk sa araw-araw ng aming mga buhay, hayaan niyo pong i-design namin ang iyong kalooban. I-design namin ang inyong nais. Mamuhay kami sa iyong katwiran, sa iyong kalooban. At hayaan niyo pong maparangalan ka sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw pong patuloy na kumilos sa aming mga buhay, pagpalain po bawat isa, at ilagay mo po sa aming mga puso ang desire mo, O God. First the kingdom and the power and the glory forever and ever. In Jesus' name we pray.